Panalo po ang taong bayan dahil ang bank at AMLAC records ni VP Sara at Mans Carpio ipinasabpina na sa impeachment trial. Meaning, malalaman po ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung totoo o hindi yung mga transaksyon na pumasok sa bangko ni Vice President Sara Duterte. Dahil ayaw po ng defense team yun eh. Ayaw nila na mabuksan yung bank records ng mag-asawang Carpio. Pero kung wala pong tinatago si Vice President Sara Duterte, wala po siyang dapat ikatakot. Sabi nga ni Attorney Antonio Pido, walang dapat ikatakot dito ang Vice Presidente kung talagang wala siyang itinatagong yaman. Ang mga dokumento rin na yun ang magliligtas sa kanya. Tama nga naman. Kung mapapatunayan na walang tagong yaman si Sara Duterte, aba, edi mas lalong tataas ang survey niya. Baka mag-shoot out pa yan ng 99% ng mga Pilipino ay magtiwala na sa kanya. Dahil kung nahuhocus-pocus na rin lang naman nila ang trust rating ni Sara Duterte na hanggang 58% daw nagtitiwala sa kanya na taong bayan, abay baka magkatotoo yan kapag napatunayan na wala siyang tagong yaman. So hindi dapat matakot si Sara Duterte unless totoong meron siyang hidden wealth. So kahit na ayaw ng depensa at ayaw ng mga Duterte senators, aba talo sila. Dahil ipapasabpina na po ang mga bank records at ang AMLAC records ni Sara Duterte. Pero siyempre, unang-unang tumutol dyan ay ito ngang si Senator Robin Padilla. Sabi ni Senator Judge Robin Hood Padilla, bakit? Kung ganito ang pamantayan natin, di buksan na natin ang lahat ng bank records natin, Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin lahat ng bank records para maipakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Pero halatang halata mo na meron kang kinikilingan. Dahil sa pananalita mong yan, ayaw mong buksan yung bank records ni Sara Duterte. Kunyari ka pang buksan na natin lahat ng ating mga bank records. Ang gawin mo muna, Robin Padilla, ay tumakbo kang Vice President o Presidente. Tapos, magnakaw ka. Tapos, magpa-impeach ka. Ayan, mabubuksan na yung bank records mo. Ewan ko ba talaga kung saan dinadampot ni Robin Padilla yung kanyang katalinuhan. Lahat na lang daw, buksan na natin lahat. So, lahat sila na nasa gobyerno, buksan lahat ng bank records. Bayaan nyo na. Ganyan talaga ang masidhi ang pagtatanggol kay Sara Duterte. Kahit na wala na talaga sa hulog, maipagtanggol lang si Sara Duterte. Diyan naman tayo bilib kay Robin Padilla. Dahil kailangan niya talagang mapatunayan na kahit na sunugin niyo siya, mag-aamoy Duterte pa rin siya. Kaya kahit na katawa-tawa na lang, kahit na siya ay pagtawanan na lang ng taong bayan, magsasalita at magsasalita siya na hindi man lang niya yata ginugugel. At siyempre, papayag ba ang mga Sara Duterte senators na basta ganun-ganun na lamang? So, objection letter kontra sa sabpina ng bank records ni VP Sara, ihahain ni na Alan Peter Cayetano, Loren Legarda, Amy Marcos at Camille Villar. Sabi ko sa inyo bukod sa mga abogado ni Sara Duterte sa defense team, ito pa po dapat itong mga to hindi na nag-senator judge dapat sumama na kayo sa defense team ni Sara Duterte. Halatang halata kayo, dapat hindi nyo na sinusuot yung robe nyo para maging senator judge. Lumipat na lang kayo sa defense team. Doon kayo nababagay. Pero, alam nyo, natatandaan ko itong si Alan Cayetano noong 2016. Meron po siyang inilabas na statement noong March 15, 2016. Sabi niya, lahat ng gusto maging Pangulo o VP ay dapat maging transparent sa taong bayan. Dahil nung time na yon, merong di umanong pinirmahan itong si Rodrigo Duterte at si Alan Peter Cayetano. Nakalagay dito, open bank accounts and the corruption now. We, the candidates for President and Vice President in the 2016 national election, hereby pledge to open all our bank accounts in local and foreign currency, both here and abroad, in the interest of transparency and accountability. We need to end bank secrecy for all government officials and candidates. This pledge and my signature below
waives all my rights and privileges to bank secrecy under the Bank Secrecy Law. O, nung kumampanya itong si Alan Peter Cayetano bilang Vice President ni Rodrigo Duterte noong 2016, may pinirmahan di umano sila na wakasan ang bank secrecy lalo na sa mga gustong tumakbo sa gobyerno. O bakit ngayon? Gagawa pa kayo ng objection letter. Akala ko ba, sang-ayon ka na lahat ng government officials ay dapat pumayag na mabulatlat ang kanilang mga bank records. Kasi dati nanliligaw ka pa lang ng boto para sa pagka-Vice President ni Digong. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Kaya tutol ka na dyan sa paglalahad ng bank records ni Sara Duterte. Isa pa itong si Loren Legarda. Ngayon, tutol siya at kasama siya nila Cayetano na gagawa ng objection letter kontra sa sabpina ng bank records ni Sara Duterte. Pero if I am not mistaken, nung impeachment ni former President Joseph Estrada, pabor si Loren Legarda na mabuksan yung kontrobersyal na second envelope. Ito po yung sinabi niya. Our job here is to ferret out the truth. The people deserve nothing less than to know the truth. Payagan po natin malaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagbukas po ng pangalawang dokumento. O, ano ba talaga, Loren Legarda? Dapat bang malaman ng taong bayan o hindi dapat malaman ng taong bayan? Dahil nung panahon ng second envelope, naging issue talaga yan kung bubuksan o hindi. Hindi ba't umiyak ka pa nung hindi pumayag na mabuksan yung second envelope? O bakit ngayon? Tutol na tutol kayo na buksan yung mga bank records ni Sara Duterte. Meron talagang kinikilingan. Pero itong si Harry Roque hindi natatakot mabuksan itong mga records ni Sara Duterte. Dahil hindi ba tandaan nyo meron pang BIR box na gustong buksan? Sabi ni Harry Roque, kahit mabuksan ang BIR box, wala pa rin makukuhang ebidensya ng pagnanakaw laban kay VP Sara. Malamang yan din ang kanyang stand sa bank records at sa AMLAC records ni Sara Duterte, na kahit mabuksan yung mga yun, wala pa rin makukuhang ebidensya ng pagnanakaw daw ni Sara Duterte. Ngayon, na pinayagan ng isang pinayan, magkakaalaman na po tayo. Pero alam nyo ba, na mayroong bulong-bulungan na ngayon daw na ipapasabpina na yung mga records ni Sara Duterte, ay malamang di umano na mag-resign si Sara Duterte. Dahil ayon po sa balita, Defense Team spokesperson Michael Poa, nakausap umano si VP Sara Duterte sa naging ruling kahapon kaugnay sa sabpina request para sa kanyang financial records. Nakausap kaya saan? Dahil ngayon yata, itong si Sara Duterte ay nasa The Hague. Yung Vice President na napakataas ng rating, na walang ginawa kundi bumiyahe ng bumiyahe, ay ito, nasa biyahe na naman. So sa susunod na survey, tataas na naman yung kanyang trust rating. Dahil tuwing babiyahe si Sara Duterte, pataas po ng pataas ang satisfaction rating ni Sara Duterte at ang trust rating, ang tiwala sa kanya ng taong bayan. So pagka-uwi niya galing sa biyahe niya, i-expect nyo na natataas muli ang rating ni Sara Duterte. Sabi dito sa news update ng GMA News, nakausap umano ni Defense Team spokesperson Michael Poa si VP Sara Duterte sa naging ruling ng Senate Impeachment Court kahapon, July 20, kaugnay sa sabpina request ng prosecution para sa kanyang financial records. Ang tugon daw ni VP Sara sa mga ibinalita ni Poa, okay, you know what to do. So, nakaka-intriga yun. Binigyan ng ibang kahulugan ng mga nakarinig. Ikaw ba naman hindi maiintriga sa sinabi ni Sara na, okay, you know what to do. So, ang kanilang hula ay baka mag-resign daw si Sara Duterte. Pag lumabas yan mga records na yan, bank records, AMLAC, BIR, nako, siguradong wala nang kawala si Sara Duterte at ang pinakainam na gawin niya ay mag-resign. Sa tingin nyo, magre-resign ba si Sara Duterte? Pero para sa akin po, hindi magre-resign si Sara Duterte dahil narinig naman natin sinabi niya dati
na I want a bloodbath na ngayon dinagdagan pa niya ng bludgeoning. I will be blooded but unbowed. O, hindi ba? Tatagas ang dugo niya. Dahil sinabi nga ni Poa na yung bloodbath na sinasabi ni Sara ay yung sariling dugong tatagas mula kay Sara Duterte. So, hindi siya magre-resign dahil ipapakita niya sa taong bayan na handa siya sa isang bloodbath kung saan tatagas ang kanyang dugo para magkaalaman, para malaman ang katotohanan. So, sa tingin ninyo, ngayong lalabas na ang katotohanan tungkol dyan sa bank records ni Sara Duterte, mag-resign niya kaya siya? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.